Nasa katabing gusali ng GSIS sa mga tauhan ng NBI nang mangyari ang gulo sa Senado. Git nila si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca una nagpaputok ng baril. Live mula sa TV5 Media Center din nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, kasama mo mga taga-NBI na mangyari putukan. Ano ba talaga ang nangyari at nakita mo? Jiki, kasama tayo ng NBI na pumasok sa GSIS building na katabi lang ng Senado at mula sa aming kinaroroonan, rinig namin ang sunod-sunod na putok ng baril. Pero bago yan, Jiggy, nakarinig pa ang mga NBI agent ng walang tigil na pagkalansing at pagbarena sa isang bahagi ng GSIS building. At Direk, if you don't mind, kung pwede pakita natin in full itong mga video na kuha namin kagabi para mas malinaw po sa ating mga viewers. Ito po, sinundan natin yung mga ahente ng NBI nang makapasok sila sa hallway patungo sa isang nakasarang pinto. Doon naabutan ng mga taga-NBI ang ilang lalaking binabarena ang pinto na konektado sa Senado. Trabahante raw ng GSIS ang mga nagbabarena at sinusubukan raw nilang isara ang pinto na lagusan papasok ng Senado. Ilang minuto ang nakalipas nang makarinig na kami ng sunod-sunod na putok ng baril. At clarification na lang po, nasa loob pa rin kami nito ng GSIS building kasama ang ilang NBI agents. Panoorin po natin ito. Ayan. Ayan, ayan. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate, itong sunod-sunod na putok ng baril na naririnig po natin. Jiggy, ng mga sandaling yan, hindi pa tukoy o agent kung saan galing ang mga putok ng baril. Nakasalubong naman namin ang ibang ahente ng NBI na nakadeploy rin sa GSIS building. Kinumpirma ng ilan na unang nagpaputok umano ng baril ay ang mismong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Pinaputokan umano ni Aplasca ang NBI agent na nakausap namin sa bridgeway ng ikalawang palapag ng GSIS building. Pakinggan natin ang pahayag na yan ng NBI agent. Oo, yaklas kami so tumutok ng tatlo pa atras. Oo, pero ako. Siya na una, nakamahaba siya, Gio, ang version kasi ng Senado, lumalabas na may dumaan dyan sa bridgeway na yan ng GSIS na hindi alam, kahit daw ni Senator Alan Peter Cayetano, na may daan dyan papuntang Senado. So nung makita yan ng mga taga-OSAA, talagang winarningan sila at sinabi, sino kayo, hindi kayo pwedeng tumuloy dito, kaya sila nagbigay ng warning shot. So kumpirmado, tama yung sinasabing taga-NBI na unang nagpaputok yung taga-OSAA bilang warning shot doon sa mga hindi nila nakilala na mga taong tumatawid doon sa bridgeway na unknown sa kanila. So ang tanong ay anong tugon ng NBI na kumbaga tumawid sila doon sa bridgeway na hindi talaga known na daanan ng mga empleyado o kaya ng mga staff ng Senado, at ito'y nasa report din ni Mean kanina. May tugon ba dito ang NBI? Nung nakausap natin kanina yung ilan sa mga tauhan ng NBI, especially those involved doon sa nangyaring putukan, hindi sila tumawid mismo sa bridgeway na yon. On the other side sila ng bridgeway, which is part pa rin ng GSIS building. Based doon sa initial interview natin dito sa ilang ahente, nung lumabas daw sa pinto itong si Aplasca, mula doon sa Senado ay bigla na lang siya nagpaputok ng baril nang ma-identify niya na mga ahente nga ng NBI ito. At dahil nga biglaan yung mga pangyayari, kumbaga self-defense din yung inisip nitong NBI agent at nagpaputok din siya, gumanti din siya ng putok. At sa ulat naman ng kasama niya, gaya as you mentioned natin na si Mean Los Baños, kanina kinumpirma ni Senator Alan Peter Cayetano na ang Sergeant at Arms nga na si Mau Aplasca ang unang nagpuputok, pero anya warning shots lang daw yung kanyang ginawa. Jiggy. Talaga may daanan namang tama dyan, may entrance sa tama at tinitingnan kung may dala kang baril. Pero ang kakaiba nga dito, dun sila sa
GSIS side dumaan, papasok ng second floor ng Senado. Yun ang kumbaga pinag-uusapan. Pero Gio, itong mga taga-NBI, may paliwanag ba bakit doon sila sa kumbaga backdoor sa GSIS dumaan? Nasa GSIS sila kagabi. Actually, Jiggy, yung tanong nga siguro ng mga kapatid natin, bakit nasa GSIS building ang mga NBI agent? So kanina, tinanong din natin si NBI Director Melvin Matibag. Actually, dito yan sa press con sa Malacanang kanina, and he clarified na nandoon ang mga ahente ng NBI matapos makipag-ugnayan mismo ang pamunuan ng GSIS sa NBI na isecure ang GSIS building dahil siguro alam din ng pamunuan ng GSIS yung mga nangyayari sa katabi nila, which is ang Senado mismo. So yun, Jiggy, kaya sabi ni Aplaska, may letter ang NBI sa kanila para nga doon papuntahin yung mga ahente, at sa tingin ng NBI, nagsimula ang gulo ng akalain ng mga opisyal ng Senado na aarestuhin nila si De La Rosa. Pero pakinggan naman natin yung pahayag na yan ni NBI Director Melvin Matibag. Ang iniisip nila, yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po ron, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyong Supreme Court, ang naging thinking is huhulihin po si Senator Bato. Jiggy, balikan ko lang din pala yung video natin kanina nung nagbabarena sa isang pinto. Doon po yan sa ground floor ng GSIS building. Paliwanag dyan ni Matibag, gusto raw ipasara mismo ni GSIS General Manager Veloso ang pintuang yan na lagusan papuntang Senado. Layon daw nito na tiyakin ang seguridad ng GSIS at mga empleyado nito. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.